Hey, what's up? Guys, it's April 30 and I am recording this right now at 9:02 p.m. So bukas is May 1, 2026. So yun yung itinakda na petsa na date ng mga time setters na mag Sunday law na daw, tapos close of probation, tapos outpouring of the Holy Spirit. Bakit outpouring? Akala ko ba December 18? So, kasi hindi nila natanggap sa December 18. Okay, sige, granting na lang. No, bukas. Okay, pagbigyan natin. Bukas, okay. Ipakita nyo sa amin na bukas, May 1, matatanggap nyo na yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Sabi doon, sa nababasa natin, na yung mga tao na makakatanggap sa banal na espiritu is yung kanilang mukha ay magsa-shine. Remember niyo yung si Moses nung galing siya doon sa Mount Sinai for 40 days? Nung pagbalik niya, napaka-shine, liwanag ng mukha ni Moses na hindi makaya ng mga bayan ng Diyos na titigan yung mukha ni Moses. Kaya ang ginawa niya, naglagay na lang siya ng veil sa kanyang mukha. So yan yung physical evidence na makikita natin na ang tao ay nakatanggap ng kapangyarihan, buong kapangyarihan ng banal na espiritu. So wala kayong naibigay na mga time setters wala kayong naibigay na ebidensya sa amin na nabigyan kayo nung December 18 kasi yan yung claims ninyo, di ba? December 18 daw mag-start. Na mabigyan kayo ng banal na espiritu, hanggang ngayon hindi pa. Wala pang ebidensya. So bukas, tingnan natin. Pakita nyo sa amin yung ebidensya nyo. Tapos, Sunday law daw bukas. Kahit wala naman tayong naririnig na mga news na meron talagang mangyayari bukas na national and even universal Sunday law. No? Wala. Pakita nyo rin yan bukas. Baka mangyayari Granting but not admitting. No? Kasi alam natin hindi yan mangyayari. And then, close of probation daw. Masarado na daw yung kaligtasan bukas. Alam naman natin na yung close of probation will passes unnoticed. The righteous and the wicked will continue their mortal state. Hindi natin alam na the irrevocable sentence has been pronounced in the sanctuary above. Hindi natin alam na close na pala yung probation ko, na close na pala yung probation ng mga tao. Pero ito mga time setters, alam nila may petsa pa. May 1, 2026. Hay nako. So bukas makikita natin, bukas na yan So, pero alam natin na hindi yan mangyayari. Pero bakit yung kanilang members ay todo solid pa rin? Bakit? Kasi ito guys, meron akong nakita. Merong tayong nakuha na ebidensya na ginawa nilang palusot ito. At nakita natin kung ano ang palusot na ito sa pamamagitan ng chat message na ito. So isang former na kasama nila dati na umalis din kasi nga hindi naniwala, nagtanong. Ano yung tanong niya? Ito, pakita ko sa inyo Ito yung screenshot talaga nila ng convo nila. I-zoom ko lang para mabasa. Yan. Basa na. Kulang pa. Okay na yan. So ito, tanong niya, kanino to? Ito yung leader nila guys. Aljun Hilario. So nag-chat sila sa Telegram. Right? So sino itong nag-chat sa Telegram? Ito. Maayong gabi Aljun. Ano to? Dinilit. Hulaan ko lang to
parang ate, parang nagpakilala siya kung sino siya. At ate to babae ha, may hint na sinong to, babae to Ate, hindi natin mabasa. Mangayo kog explanation sa pagbakwi ni Brian Soria sa May 15, 2026. Okay, ang Brian Soria na ito ito yung kanilang preacher sa YouTube sa English nila na version. Ngunit ito si Brian Soria ay nag-recant, dinilit niya lahat ng kanyang post sa kanyang YouTube regarding May 15, 2026 kasi hindi na siya naniniwala. Sabi pa nga niya, yung May 15, 2026 ay hindi raw makakapasa sa Bible. Kasama yan nila ha. Kaya nga itong isang ate na ito nagtanong, manghihingi kami ng explanation nung pag-recant ni Brian Soria sa May 15, 2026. Sabi niya, I know, rebelde me. Bakit rebelde? Kasi nga hindi na sila naniniwala. Kaya pinaalis sila doon sa kanilang grupo. Now, I know rebelde me, but naamo tulubago namo. Meron kayong accountability sa amin sapagkat namaligya namo na namaligya og mga balay aron masunod inyong mga sugo. Please help us understand, maluoy mo. Right. So, ito si ate, gusto niyang ma-explainan siya ni Aljon bakit nag-recant si Brian. Kasi, totoo naman, malaki yung kanilang accountability sapagkat ito si ate na ito, isa daw siya sa nagbenta ng mga properties para lang masunod yung utos ng kanilang mga ministro. Ayan. Ito yung reply ni Aljon. Tingnan natin yung reply ni Aljon. Okay. Ito sabi niya, Ako kang tubagon kung honest ka nga nangutana. Personal na niya nga belief. So si Brian daw, personal na belief niya yon na hindi siya naniniwala sa May 15. Ang church nagtuo sa mensahe sa iyang pagbalik sa May 15, 2026. So meaning, the whole church pa rin ay naniniwala pa rin. Nababalik daw si Jesus Christ sa May 15, 2026. Dili na posisyon sa church. So yung sinabi ni Brian na hindi na siya naniniwala sa May 15, 2026, pansariling desisyon niya yon, sariling belief niya yon, wala raw kinalaman yung church doon. Pero may pero siya granting but not admitting, ano yon? Para bang pananglitan. Ganun ba? Parang kunyari, hindi matutuloy. Nga dili mahitabo yung May 15, 2026. What if hindi mangyari sa May 15, 2026? Anong sabi niya? We believed nga under na tanan sa order sa Ginoo. What? Iyan ang leading sa church to test ang individual nga member sa church. Meron na pala silang nakahanda na palusot. Ito yung palusot nila. Ito yung reason nila. Kung sakaling hindi matutuloy sa May 15, 2026, ito na pala yung kanilang plano. Panginoon pala, ang Diyos pala ang may dahilan. Bakit hindi matutuloy? Itong taong to talaga. Ikaw, Aljo, na grabe ka. Ina-accuse mo na ngayon yung Panginoon na siya pa yung na tinest lang kayo. Bakit hindi natuloy? Kasi tinest lang kayo kung maniniwala pa kayo or mananatili pa kayo sa church na yan. Grabe. You are a God's accuser. Mas matindi ka pa kay Diablo kay Satanas Sabi sa Revelation, Satan was the accuser of the brethren. Pero ikaw, accuser ka ng Panginoon. Sobra ka na. You are the accuser or God's accuser. Inakusahan mo yung Diyos In the first place, hindi kayo inutos ng Panginoon na magmensahe ng fixed time sa second coming. Yes, mag-preach tayo ng second coming kasi truth yan. Nababalik talaga si Kristo. Pero,
minus na yang petsa. Walang petsa. It should be. Walang date. Walang fixed date. Yan yung utos ng Panginoon. Pero nilagyan nyo eh. Tapos ngayon, sasabihin ninyo kung sakali na hindi mangyayari sa May 15, 2026, order pa rin yun ng Panginoon? Ha? Leading pa rin yun ng Panginoon? Para i-test kayo? Ay, anong akala mo sa mga membro nyo? Ha, mga bobo? Kami na nakaalis dyan, nakikita namin yung mga reasonings mo ay napakababaw. Ha? You are accusing God. Ha? Sana ma-curse ka na ng Panginoon dito. You are planning. Actually, this is your plan. Ha? Na i-accuse mo ang ating Panginoon. Grabe ka. Ha? Ano pa sabi dito? Dili na siya mahimong reason nga mubiya ko or mas kikinsa. Kay kung mubiya ko, ahaman ko padulong. Diba? Ministro siya eh. Meron pa siyang makukuha ng mga pera doon eh. Tapos aalis siya. Sayang din yun. Diba? Ahaman ko padulong. So kung aalis siya doon, saan siya papunta? Ang daming kakaso sa'yo. Hindi ko lang alam kung ano yung, basta ang alam ko meron ng gustong magkaso sa inyo dahil dyan sa utos-utos ninyo na ipambenta yung mga properties. Tapos hindi pala natuloy. So ang dami ng gustong magkaso sa inyo. Hindi ko lang alam kung tatangkapin ba yan ng korte. Bahala na si Batman dyan. So ano yan? Ano ba itong naintindihan natin dito? This is their plan. To tulay na naman. Magsisinungaling na naman sila. Ipapalabas na naman nila na hindi natuloy sa May 15. Plano yan ng Panginoon. Order yan ng Panginoon. Leading yan ng Panginoon. Ibig sabihin, sinadya ng Panginoon na i-guide kayo sa mali para lang i-test kayo. Uy, parang wala pa yata akong nabasa na ganyan na i-lead kayo maggawa-gawa ang Panginoong Diyos ng error, ng lie, ng kasinungalingan at iminsahe pa sa buong mundo. Kagaya ng ginawa ninyo. Mininsahe niyo sa buong mundo yung kasinungalingan na ginawa ng Diyos mismo. Ganyan? Ano akala mo sa mga tao? Bugok. Ikaw tarong ka Gigil ako sa iyo eh. So ito, ilagay ko dito guys, time setters are God's accusers. Kung ikaw time setters, kung hindi ka pa aalis dyan, kasama ka nila accusers of God. Mas malala pa kaysa sa diablo. Accuser of the brethren lang yun eh. Ito, accuser talaga ng Diyos. Inakusahan niyo ang Diyos mismo. Na siya ang dahilan. Na sinadya niya na magminsahe ng error, mali, para lang i-test yung inyong yung individual sa inyo dyan. Grabe. Bugok. Bugok na talaga ang maniniwala dyan. Okay. So, bukas, May 1, makikita natin. Doon nakita na natin yan kasi meron tayong nababasa. Meron tayong pinagbabasihan ng ating paniniwala. Hindi katulad ng mga ito na yung may nag-comment nga doon sa ating post sa Facebook, fairy tale daw. So yan yung kanilang pinagbabasihan, fairy tale. Imagination. So iba tayo, meron talaga tayong based na mababasa. Diyan natin binibase yung ating prinsipyo, ating paniniwala sa kung ano talaga yung mababasa. Okay? Now, kita-kita tayo bukas. At least napakita ko ito sa inyo
na-expose ko ito sa inyo, itong plano nila na hindi pa nangyari pero may plano na pala sila. Na kung sakali na hindi mangyayari sa May 15, Diyos ang kanilang sisisihin. Grabe, Kaljon. Sana ma-curse ka na ng Panginoon. Sana lang. Bahala na. Diyos na ang bahala sa'yo. Grabe na yung panghamak mo sa ating Panginoon . Diyos na talaga ang bahala sa'yo. Pero ako, for me, I will go for Galatians chapter 1. Sabi ni Paul doon, kung meron man sa amin kahit anghel na magmimensahe na hindi na tama, let him be accursed. And I hope na lahat ng mga ministro ninyo, number 1 ka na, Aljon, sana mag-curse na kayo ng Panginoon. Panginoon ang bahala dyan. Kung ano yung gagawin niya sa inyo. Okay? Hindi biro yung ginagawa ninyo . So, hanggang dito na lang. At kita-kita tayo bukas sa ating May 1 update. Bye-bye. God bless and see you on the next video.